Guys, ano pang hinihintay nyo? Attack! By the way, this is my version of ginataang hito. Hello mga kabahag. Kamusta po kayo dyan? Sana lahat kayo ay okay. Today ay magluluto po tayo ng adobong hito sa gata. O siya, umpisahan na po natin. Iginisa ko na itong sibuyas at isinunod ko itong bawang. At pagkatapos, ilalagay na natin itong luyang dilaw. At kapag naigisa na natin, pwede na nating isunod itong kakanggata. Gisahin lamang natin siya at kapag nag-incorporate na yung color nitong luyang dilaw, pwede na ulit nating lagyan ng panibagong gata. Pabugso-bugso or gradually ang paglalagay ko ng gata. At ngayon, titimplahan na natin ito ng salt. At pagkatapos, isusunod naman natin itong pepper powder. At kung mapapansin nyo mga kabahag, no, gumagawa muna ako ng sarsa para sa ating hito. Mamaya lamang ipakikita ko sa inyo kung paano ang procedure ko. At ngayon naman ay bubuhusan ko na ito ng water para magkaroon ng coconut reduction itong ating sarsa. At kung sa palagay nyo ay tama na yung sarsa na ating gagamitin, pwede na nating lagyan ito ng fish sauce. Pakuluan lamang natin ito sa loob ng 2 minuto. At kapag kakulong-kulo na, pwede na nating ilagay itong ating vinegar. And to balance the taste, maglalagay po tayo dito ng brown sugar. So it's up to you guys kung anong lasa ang hinahanap nyo. Kung hinahanap nyo ba yung manamis-namis na maasim-asim, ganito po ang procedure. So ito at magdadagdag pa rin po tayo dito ng curry powder. Kasi medyo nabitin ako sa lasa at kulay na ibinibigay ng ating fresh na luyang dilaw. Iba pa rin kasi kapag gumagamit po tayo ng curry powder. Very strong po kasi yon. So ito at tinutunaw ko na siya dito sa ating sarsa. Nag-add po tayo dito ng fish sauce para sa ating pampaalat. Medyo nabibitin po kasi ako. Hindi ko pa makuha yung tamang timpla na gusto ko. Ang hinahanap ko kasi dito ay yung may asim, may konting tamis, at may konting alat din. Nagdagdag pa rin tayo dito ng rock salt. At ngayon naman, for pinale, ilalagay na natin lahat itong ating kakanggata. So ayan, almost ready na itong ating ginagawa na sarsa. At ngayon, titikman na po ng inyong kabahag. Ay, yummy. Ito na talaga yung lasa na hinahanap ko. At this point ay ilalagay na natin itong pechay. Pakukuluan lamang natin ito ng mabilisan. Ito yung ipang-gagarnish natin mamaya dito sa ating hito. Nagtataka kayo siguro kung bakit inuna kong lutuin itong sarsa. Ang gagawin po kasi natin, ipiprito muna natin yung hito at pagkatapos, ibubuhos po natin itong ating sarsa. Ganun po ang style na ating ginagawa. Contrary dun sa ibang nagluluto po ng adobong hito, na isinasabay na po ang pagpapakulo nito sa gata. At this point ay malapit na pong maluto itong ating pechay. Pwede na natin itong hanguin. Half cook lamang po ang ginawa natin dito. At kung kayo ay nanonood pa hanggang ngayon, ibig sabihin, nag-i-enjoy na po kayo. At ibig sabihin, natututo na po kayo magluto little by little. O siya, back to business na po muna tayo. Ilagay na natin itong mga dahon ng malunggay. Ito ang magbibigay ng protina at sustansya dito sa ating ginataang hito. Ready na ang ating sarsa at ngayon naman titikman na natin ito for pinale. At kapag nakuha na natin yung tamang lasa na ating hinahanap, pwede na natin itong palaputan ng cornstarch. So ayan, little by little din lamang po ang paglalagay ko para hindi natin siya mabigla. At maiwasan natin yung pagiging malapot. So ready na ang ating sarsa, pwede na natin itong iset aside. At ngayon naman, lilinisin muna natin itong ating hito. Bubudbura natin ito ng rock salt para matanggal yung mga malaway or pagiging slimy nitong ating hito. So ayan, at kapag okay na, ating gigilitan siya at ngayon ay bubuhusan naman natin siya ng sesame oil. Iyon po ang magpapatanggal ng lansa dito sa ating hito. So ito ready na at pwede na natin siyang isalang. Piprituhin po natin siya ng medyo may pagka-crispy. Ito po kasi ang request sa akin today. Ang gusto daw po nila ay may pagka-crispy itong ating hito. So ang naisip ko, iprito ko muna siya at pagkatapos kapag okay na, ibubuhos naman natin yung sarsa. Kaya po hiwalay ang sarsa dito sa aking pinaritong hito. Ganun ko po siya ginawa. So para-paraan lang po yan mga kabahag, no?
At palagi ko namang sinasabi sa inyo, palagi po tayong may choice sa buhay. So eto, ready na ang ating fried hito. Ngayon naman ay ipi-plating na natin siya. Nilagyan natin sa gilid ng dahon ng pechay. At kapag okay na, pwede na nating ibuhos itong ating ginawa na sarsa. Siguro nagtataka kayo kung bakit ganito yung pamamaraan ng aking pagluluto. Yung iba po kasi kapag naggisa ng sibuyas, bawang, nilagyan ng gata, doon na po ilalagay kaagad yung hito. At this point po ay pinirito ko muna siya para maiwasan po yung lansa. Kasi yung kakain po today ay first time niya natitikman itong ganitong klaseng luto ng hito na ang tawag natin dito ay adobo sa gata. At para ma-maintain natin ang pagka-crispiness nitong ating hito, mabilisan po kaagad natin gagawin ito. After niyang maluto, buhusan po kaagad ng sarsa at pagkatapos, syempre, umpisahan na po natin kainin kaagad. At this point, mag-i-enjoy po tayo sa ating pagkain. Oh guys, ano pang hinihintay nyo? Attack! By the way, this is my version of ginataang hito. So, tikman natin. Siyempre, unahin ko muna yung sauce. Ayan, yung sabaw. Tikman natin. Ito palang ulam na. Baba natin. Tapos, tikman natin yung meat niya. So, this is it. This is the meat. Masarap din. O ano, natatakam na ba kayo? Follow, like, and share naman dyan for more easy recipe. So, paano guys? Thank you for watching. See you on my next video.